Daddy, Mommy, Tia. Hello, samahan niyo ako sa birthday ni Joanne dito sa Lukian. It's a Chinese restaurant. So, dito ako ngayon kasi dito yung tahimik. Nakakapagsalita ako. Kasi dun sa taas medyo maraming tao. Saka may tumutunog, baka makaparate ako kasi may tugtog siya eh. So, makakaparate ako may music. Okay? See you later. Happy birthday, Joanne. Dito kami sa Luke Food Cantonese Restaurant. Ayan. Malapit lang sa kanila paglabas lang ng Lancaster. Kaysa lalayo pa. Open 10 a.m. close 9 p.m. Okay? Oh, pasok. Kapatid ko. Mayora. Kapatid ni Pablo sa ni Joanne. Ayan, habang wala pang tao, ikot-ikot lang kami. At yung mga bata, naglalaro sila doon sa dulo. Kasi wala pang masyadong tao. Ayan, mamaya gutom to. Kaya pupunta kami dyan sa Pure Gold lang. Sa tabi lang nito. So bibili lang kami ng mga kain. Kasi wala pang, wala pang ibang tao. So hindi pa nasa-serve yung mga food. So bibili lang kami ng snacks dyan sa baba. Habang inaantay yung iba. We will buy some, gutom. Ano gusto mo? Bread pan, Tandaan na, basa, basa. Bibili tayo. Oh, let's go. Let's go. Bili mo na tayo doon. Nagugutom ka na. Bibilang muna namin siya ng sa Pure Gold. Mama, oh. So, let's go. Yeah. Slowly, Jonah. Ito, may hagdan sila. Be careful. Wait for me. Jonah, wait. Oh, basa na naman yan, ha. Ito kami sa loob. Ito yung niya, function hall. Oh, Jonah. Oh, yan yung function hall. Siguro mga 50% lang kasya dito. Chinese restaurant. Ayan, puro glass. Dito kami sa loob. Sa VIP room. Ayan, yung mga kapatid ko saka mama ko.
lang. Lagay mo kay Pads yung isa. Ayaw niya. Guto. Ay, tapad sa'yo. Kaya, seryoso po ang kamatayan dahil ang sinasabi, as it is appointed for man to die once. Isang beses lang. At pagkatapos nito ay ang paghahatol. Meron pong funeral service na going on ngayon sa kapitbahay po namin. 4 na beses po ako nag-preach. Pero ngayon dahil occasion ng birthday, ang nag-preach po ngayon ay si Deacon Lorenzo. As it is appointed for man to die once, and after that, to face judgment. Hindi naman po sinabing after 10 years to face judgment, or after 40 days, mangyayari yung judgment. Hindi po eh. As it is appointed for man to die once, and after that, to face judgment. So wala pang 10 minutes pagkatapos malagutan ka ng hininga, you will now face God to give an account sa lahat ng ginawa natin. At siguro, ang iniisip ng marami, mabait naman ako, matulungin, hindi naman ako nang-abuso ng kapwa-tao, si Lord nang bahala sa akin. Pero malinaw kasi ang Biblia eh, black and white ang Bible eh. Kahit sinunod ko daw yung buong batas ng Diyos, pero nilabag mo yung isa, James chapter 2 verse 10, you are guilty of violating the whole. So ilang kasalanan lang kinakailangan upang itapon tayo sa impyerno? Isa lang. Isa lang, kasi ang Diyos natin ay banal. Kaya ang kaligtasan, malinaw talaga yung nilakad sa Bible na hindi po sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pamamagitan ng ating kabutihan, sapagkat ang ating kabutihan ay marunong basahan sa harapan ng Diyos. Ang Biblia, kung ating pag-aralan, ang kaligtasan po talaga ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay dapat qualified na magligtas. Siya ay dapat Diyos. Kasi kung hindi siya Diyos, wala siyang kapangyarihang magligtas. Siya din ay dapat tao. Kasi kung hindi siya tao, wala siyang karapatan na mag-represent sa atin. Ang sabi kasi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang pagdanat ng dugo, walang napatawaran sa kasalanan. So yung Diyos na yan, na dapat ay tao din, ay dapat mag-alay ng kanyang buhay, magpadanak ng kanyang dugo. Si Jesu Cristo po yun, ang anak ng Diyos. Inalay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo, pinadanak niya ang kanyang dugo. Para saan po yun? Para maging bayani lang siya? Hindi po, may mission kasi yung kanyang buhay at kamatayan. Yung kanyang buhay, sinunod niya yung buong batas ng Diyos on our behalf. Yung kanyang kamatayan ay may mission din. Representative kasi siya eh, substitute. Namatay siya para sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Siya ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagpadanak ng dugo doon sa cross ng Kalbaryo. At bilang patunay na tinanggap ng Ama ang sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo, nabuhay siya muli after 3 days. Nabuhay muli. So, totoo ang sinasabi ng Bible dahil meron ng batayan kung paano mapatawad ang mga makasalanan na tulad natin, kung paano maligtas. Totoo yung sinasabi ng Bible na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, sa Kanya lang, hindi sa ating sarili, hindi sa ating kabutihan, katuwiran, no? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, mapapasa atin ang kaligtasan kung tayo ay magsisi sa ating kasalanan, hindi natin na tayo ay kasalanan, hindi natin kayang iligtas ng ating sarili, at ilipat natin ang buong pananampalataya natin kay Kristo lamang. Yung kanyang dugo at katuwiran na siyang batayan ng ating kaligtasan. If you believe in the Lord Jesus Christ, the Bible tells us, you will be saved. That is the message of the gospel. And magandang paalala po ito sa birthday kasi doon na tayo nag-focus sa addition ng ating life. Nakalimutan natin yung isang angulo ng birthday na pabawas yung kandita. Na malapit na talaga tayong humarap sa ating Panginoon. So it is a reminder for us to give thanks to God
for the other years, but it is also a reminder for us to be serious about our soul for the, decrease of the length of our lives. And our assurance is that kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay ligtas. So sana po, ang mga wala pa kay Kristo, stop trusting in yourself for your salvation. Transfer your trust in the Lord Jesus Christ. He alone is our Lord and Savior. So magpasalamat po tayo sa message ng Ebanghelyo. I-close muna natin ito sa prayer, and then awitan natin ng birthday song si Sir Juan, and then let's also pray para sa pagkain. But as of now, pray po natin yung message na nawa po ay tumagos po sa puso at isipan ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa Gospel Proclamation ngayon. Totoo naman talaga that we rejoice every time there is a birthday celebration. But at the same time, it is also a sober reminder, a solemn reminder that the length of our days are decreased every year, every time we celebrate our birthday. And it is a solemn reminder that it is really appointed for man to die once, and after that to face judgment. And nawa o Diyos, ang lahat ng nakapakinig ng message ng gospel ay magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang para sa kanilang kaligtasan. Salamat sa buhay ni Sister Juan, nawa ay patuloy din siyang gamitin upang abutin, ibahagi ang gospel sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. And continue to use her and her family, Brother Pablo, to be a blessing to your people and to the world. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Awitan natin, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. Salamat sa pagdagdag ninyo ng isa pang taon sa buhay ni Sister Joan. Salamat din dahil nakapunta dito sa Cavite ang kanyang family, si Mami Melinda at ang kapatid na si Ralph. At hinihiling po namin na maging blessing para sa kanilang kaluluwa, kanilang pagstay dito sa Cavite kahit sa few days lamang ito. And we also pray for your traveling mercies at pagbalik nila doon sa Bicol ngayong Thursday. Salamat din sa pagkain na aming pagsasalusaluhan. We partake of this with thanksgiving in our hearts. At now ay Christ-centered aming conversation as we enjoy these blessings ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. May wet wipes kang dala? Nabusog ka, nabes ka na poops. Kaya palang bang imo.
Sabay sa iyo yan. Laki ang tiyan ko dito. Baon tayo. Ano yan? Baon. Pagkain natin mamaya. Baon na rin dito. Hi! Bye-bye! Ay, kasama ka? Yeah, Patch will go and sleep with us. Sapa ka na? Patch will sleep with us. Bye! Bye, Pudge.